Kaunti po tayo. Inaakin ko po na bagong po lumuwal ang ating mahal na Apo Conching, ay pararamihin niya po tayo. Sa umaga pong ito ay mayroon po tayong mga kapatid na magsisipagbahagi kung ano nga ba ang mga kadakilaan at kahiwagaan na sa bawat araw ay ipinasisilit ng ating Ama sa kanila. Subalit meron muna po tayong aawit. Is ko pong tawagin si kapatid na Nene ng Bahay Pare. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po para sa gabing ito sa ating lahat. Narito po ako upang mag-alay po ng isang awitin ang pamagat po ng awitin ko ay awit ng isang alagad na inaalay ko po higit sa mga alagad na matibay na nagsusumakit sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po alam ni kapatid na Alan yung tugtugan ni Ray, kaya awit ko po ng walang tugtog. Dito na lang po. Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang magdaraang sa akin. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sa anong tanggapin. Turuan mong maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y maraming ang tinawag mo, ang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sa anong tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang taan. Sa landas mo'y hawiin ang buhawi ng gulo, ang ulap na magsisilbing dilim sa langit ko. Tunawin at gawing ulan, laang sa buhay kong tigang mula sa pagsarap. Ako'y muling ibangon mo at tumasa ka, maglilingkod sa'yo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka, maglilingkod sa'yo.
marami pong ah, muli po ako yung maghahandog ng isang awitin. At ito po ay inihandog po para sa ating Ama. O Diyos, Ikaw ang tanging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hanga. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aarugan. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas, aking kamay ng papuring inialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakhan. Umaawit akong buong galaw. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas, aking kamay nagagala, naaawit ng papuring inialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakhan. Umaawit, umaawit, umaawit ako buong galay. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Di po ba kay ganda ng kanyang tinig? Salamat po sa magandang awit. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang may kaarawan po na si kapatid na Lenny Clemente. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating may kaarawan. Isang magandang pulit sa gabing ito. Salamat po sa pagbati. Salamat po sa Ama sa isang taong ipinagkaloob niya po muli at sa panibagong
panibagong taon, sana po mas mahaba pa yung ibigay. Ah, salamat po. Pasensya na po nung last na nag-share ako medyo emotional po. Um, Subalit, papuri at pasasalamat at galak po ang puso ko. Pagbukas ko po ng Facebook kanina, binati po ako ng mahal na apo. Yun po siguro po, yun po ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Wala man pong nagregalo, wala man pong yung malaking handa, wala po. Nagsalo-salo lang po kami ng pamilya. Subalit, yung bati po ng mahal na apo, alam ko pong isang magandang handog po. Salamat po at kami nga po napabilang dito sa Kapatirang Divine Mercy na siguro nga po sa dami ng pagsubok, paano nga ba magkakaroon ng pag-asa? Subalit sa mga naririnig na mga banal na aral, banal na salita, yun po ang nagiging pag-asa na siguro po kung hindi kami nanahan sa dambanang ito, paano nga kaya matutupad yung mga pangarap, mga mithiin na ako rin po marami nang napagaling po sa akin. Na-share ko na rin po yun. Na hanggang sa ngayon po dumarating pa rin po yung pagdalisay na kahit sa ngayon po may pinagdadaanan man sa magulang ko. Subalit ito po't nakakatindig pa rin po na nakakangiti pa rin kahit na maraming pagsubok, maraming pagdalisay. Salamat po sa Ama at na-share ko po yung kung ano man po yung nadama ko dito sa kabiyak ng puso ko sa mga anak ko po. Napilit ko rin pong, kasi po yung 3 kong anak na lalaki, medyo mahirap pong akayin. Pero nagsusumikap po ako na madala rin po sila rito para makarinig din ng mga banal na aral, para maging gabay din po nila sa pagtahak nila kung magkakaroon man sila ng mga sariling pamilya, na ipinakikilala ko po sa kanila ang Panginoon na sino nga po ba ang magsisilbing gabay, sinong magpapatnubay sa kanila, kundi po ang mga magulang sa tulong po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Salamat po, Ama. Salamat po. Mag-aan lang po kami ng yung po kasing yung pong ipaglalaban ko ni Ma'am Beth, noon pong una po yun, talagang nung una ko pong narinig, talagang ano po yung parang tinamaan po talaga Tinamaan po ako, kaya po pagka noon pong nilalagay pa po ni Ma'am Beth dito yung kopya, pagdating po sa bahay, sinusulat ko. Kaya lang, hindi ko po mabuo-buo. Sabi ko, pag nakita ko rito, sabi ko, ayun pala yun. Pero pagdating sa bahay, hindi ko na naman masusulat. Hanggang sa nagkaroon po ng retreat ang mga alagad at first time niya pong nakasama ang mga caps. May natanggap po silang picture ni Apo na merong lyrics po sa likod. Kaya buhay po ang Diyos. Mula po noon, nakakanta ko na po siya ng buo sa gitara at nadagdagan ko pa po siya habang yung po pag may mga pagsubok, kinukuha ko po yung gitara at ako lang po mag-isa. Tinutugtog ko po yun hanggang sa nagulat pa po ako. Nadagdagan ko ng hindi ko po inaasahan. Sa sinabi ko po sa kanya, tama kaya yung nabuo kong lyrics, sabi ko. Sabi niya, subukan mo. Kaya nga po kahapon ko lang po na nakapag-decide na sabi ko, parang gusto kong kumanta. Pero sabi niya, sige, sabi niya, sira po kasi ito pinagawa lang niya. Medyo ano po yung kamay ko, kaya pasensya na po kung medyo garalgal. Dito na lang tayo. Buhay po ang Ama.
Siya po magigitara, hindi po ako. Hindi po ako marunong maggitara, siya lang po. Ikaw ang pag-asa, ikaw ang ligaya sa piling mo, Ama. Buhay ko ay nagbago. Anhin pa ang buhay kung hindi ka kapiling. Mabuti pang pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang aking pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na alintana, pagkat ang hanap ko sa aking buhay. Salamat, Apo Conching, sa pagsusumikap, sa pagsunod sa atas ng Espiritong Banal. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay aking pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang aking pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po. Kanina po, bago kami pumunta, sabi ko, hindi ko yata kakayanin. Dahil masakit po yung daliri ko. Pero buhay po ang Diyos. Natugtog ko po. Salamat Salamat po. po. Maraming salamat po. Kasi po nung umakit ako naligaw sa kanya noon sa Manila, ako po yung taga-kanta, siya yung tumutugtog. Salamat po. Salamat po sa inyo mga kapatid. Muli ang tatawagin ko po ay muli ay maghahantog ng isang awit mula sa CAPS, si CAPS Magno Guevara.
Magandang umaga po sa gabi ito. Ako po ay tinawagan dito sa Banal na Dambana upang mag-alay po ng awit. Una sa ating banal na espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo, sa mga tagasunod, mga choir, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na 1, 2, 3. Para po sa ating lahat. Ako ay maligaya, magbuhat ng kita'y makilala. Buhay ko'y sumisigla, damdaming wagas sa aking diwa. Banal na espiritu, damang-dama ko na sa aking puso. Ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Salamat po, salamat po, salamat po. Marami pong salamat. Ako po ay pinabalik. Ang hiwaga ng aking damdamin, ngayon ko nalaman. Ikaw ang dahil, at tuluyan di ko mapigil sa nais kong ikaw ay makapiling. Magmula nang kita'y makilala, larawan mo Kristo, tanglaw niyaring buhay, ang landas ng aking kapalaran, warit nagliwanag at makakamtan. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay. Minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panata kong tunay. Hanggang sa huling tibok, ang puso ko sa'yo lamang. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay. Minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panata kong tunay. Hanggang sa huling tibok, ang puso ko sa'yo lamang. Maraming salamat. Salamat po. Bless ako kay Apo. Ako, bless ako. Salamat po. Salamat.
More pa daw po. Hindi niyo po ba napapansin si Caps Magno habang umaawit? Yung ngiti niya napakaganda ng kanyang ngiti. Yan po tunay, tanda po ng kalakasan muli. Kumbaga po, pagka daw po siya nakakaawit, dagdag kalakasan sa kanya. Salamat po, Tatay Magno. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming Mother of the House, si Mother Marisa. Salamat po, Ama. Purihin dakilan ng ating Panginoon. Habang naghihintay pa po tayo ng ibang mga kapatid, ano po, alam niyo po, minsan parang nakakalumbay pag iilan lang tayo sa gabi, ano po. Subalit, sabi nga ng ating Panginoon, bawat araw, minuto at segundo ng ating buhay, hindi siya pumapalya ng pagbaba ng kanyang mga biyaya. Kaya, sino man ang abutan sa oras na yon, kung naririto, sigurado, pagpapalain siya. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kanina po ay nakapag-reflect na naman po ako nang kausap ko si kapatid na Ana, na sabi ko, nakaharap kami sa Divine Mercy sa taas. Sabi ko, habang pinagmamasdan ko po yung larawan niya sa taas, sa dormitoryo, sadyang kapag tinitigan mo, nakangiti talaga siya. Amen? Nakangiti po yung larawan sa dormitoryo po sa taas. At sabi ko nga, nagbiro po ako kay kapatid na Ana. Sabi ko, alam mo kapatid na Ana, sabi ko, natatawa ako kay God. Hindi ko alam kung ako'y pinaglalaruan niya. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At bakit ko po nasambit yun? Sapagkat napakasarap nga pong lingapin kung paano pong tumupad ang Diyos sa buhay mo. Paano ba siyang tumutupad sa buhay mo? At yun po yung aking nararamdaman sa tuwina. Ayan po si kapatid na Pearl. Sabi ko, kapag tumupad si God sa amin, parang ayaw po niya na paplanuhin namin. Halimbawa po, may inaasahan ako. Bukas may aasahan ako. Sigurado hindi yun darating kapag ako lang yung aasa bilang ako. Subalit, sa oras na kailangan mo na, hindi ka man umasa, doon naman kumikilos si God. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, suriin niyo po ito, yung mga ganitong kaganapan. Sapagkat, syempre po, pinagnilay po ako ng Panginoon. Sabi ko, Ama, bakit hindi mo pagdakakarakay binabahagi sa akin na bibigyan mo pala ako ng ganon? Amen? Kaya pala po ganon. Sabi po niya, anak, sadyang masurpresa ako. Sapagkat kung iuuna ko sa'yo yung plano ko, uunahan mo ako Sarili mo unahin mo at hindi mo magagawa ang sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Sige, magnilay kayo. Sapagkat kapag pinapatid nga naman ng Ama, pagdaka, bibigyan kita ng ganito bukas. Maglalaro na ngayon sa isip ng tao na ito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko. Mawawala na po siya ngayon. Kaya salamat sa Ama, sapagkat nahihimay po yung ganong mga kaparaanan na siya mismo ang nangangalaga sa mga taong ginagamit niya. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasambit yun? Hindi ko naman po sinasabing ganap ako. Subalit yung pagtupad sa ating Panginoon, hindi kanya pahihintulutan mamroblema Amen? Hindi kanya pahihintulutan na pagalin ang isip mo, pagalin ang damdamin mo, kung paano kang tutupad sa Kanya. Kaya, halimbawa, dumarating sa akin yung naku, bukas, ito yung gagawin namin, ito yung ulam namin, ito yung ganito. Alam mo, paplanuhin ko po sa taas para kako yung aming budget ay kumasya hanggang Sabado. Alam niyo po, bilang akala ko bahagi sa akin ng Panginoon, yun na po yung plano ko, ano po. Subalit pagkabukas po, nasa palengke na ako, wala na yung plano na yun. Iba na yung plano niya. Kaya, doon sa oras na yun na alam mo yun yung plano mo, kakasya doon sa plano mo, at kapag yung plano ni God, kulang sa plano ni God, siya rin yung gagawa ng paraan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, magnilay po kayo. Bakit ko po ito binahagi? Yun po yung kaparaanan na dapat hindi mag-alala ang tao. Halimbawa, kilala ka na nga niya Kilala ka niya at alam niya kung ano yung pwede niya ipatupad sa'yo. Kaya sa oras po na halimbawa, 2 araw pa lang, alam ko mayroon po akong kaukulang kailangan. Ngayon pa lang, hindi na ako mag-iisip. Ayoko isipin. Sigurado hindi niya ipatutupad pag inisip ko. Sapagkat ayaw niyang mapagal ang isip ko. Bakit po? Maaaring ngayon, bukas, at susunod na araw, yun lang isipin ko. Ngunit, kung
hindi ko po yun iisipin, gumagawa ako ng dire-diretso lang, pagtapos ng oras na yon, ibibigay naman niya. Buhay pa ba ang Diyos? Ganun po, mga kapatid, kumilos ang ating Panginoon. Kaya ko po binahagi ito sa inyo. Ibang klase siya eh. Ano po? Iba po talaga siya. Mahirap liripin. Pwede mo namang sa pamagitan ng dulog, ipakiusap mo, Ama, ipadama mo na sa akin kung ano ba yung plano mo. Ano ba yung gusto mong gawin? Amen? Hindi eh. Masekreto talaga si God. Meron siyang sariling sekreto na hindi niya ipababatid sa iyo kung paano siyang tutupad. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po sa dakong ito, sadya pong kagalak-galak, napakagalak, na sa bawat araw, gaano man kalaki ang pinagdaraanan mo, sa pananaw ng ating Panginoon ay napakaliit lang. Amen? Gaano man kalawak ang dapat mong harapin sa pananaw ng ating Panginoon ay napakaliit lang. Kaya kapag nakasalig po ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya na siya yung tutupad at ipapailalim natin yung ating pagkatao, doon na po nyo makikita sa pinakamaliit man na tinutupad ng Diyos sa ating buhay, mararamdaman nyo pong siya yung tumutupad sa ating buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, eto po, araw-araw may galak. Natatapos ang araw na may galak. Natatapos ang araw na hindi mo masasabing kawawa ka. Tatapos ang araw na pinadadama ng Diyos na mapalad ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung yun po yung sa tuwina ay kakamtin ng bawat isa, kagaya mo ng aming nararamdaman, kanina po, sabi ka ni Nanay Myrna, kabusugan ng kaluluwa ay ibinigay no kaninang tanghali. Tapos ngayon po, bago po mag-umpisa ng alas 6, kabusugan naman po ng lupang katawan. Sapagat napakasimple lang ng kaligayahan pala ng mga sa Panginoon. Amen? Buhay pa ba ang Diyos? Magsangag ka lang ng kunting kanin, may kasamang itlog, kahit wala kang ulam, masarap na. Buhay po ba ang Diyos? Napapasarap ng ating Panginoon. Sa madaling salita, ginagawang simple ng Diyos yung pamumuhay natin sa mundo. Amen? Bakit po simple? Kahit ano lang yung andyan, dahil siyang tinanggap mo, magagawa mong mamuhay ng simple. Hindi kagaya noon, kilala nga natin ng Diyos sa salita, subalit sa unang buhay, mayroon ka na, kulang pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Subalit ngayon po, salamat po mahal na Apo, napakasalamat sa tuwing nakatindig po ang banal na Espiritu sa gitnang ito. Alam niyo po, damhin niyo po ang bawat awitin niya na pumapailaw lang sa kalangitan at nanunuot sa puso ng bawat isa. Yun lang po'y busog na po kayo. Parang inaanyayahan tayo ng Panginoon na sa oras na ito, anak, wala bang laman ang bulsa mo? Sisid lang kita. Sa oras na ito, anak, pag uwi mo ba'y wala kang kakainin? Bibigyan kita. Sa oras na ito, yamang ako'y narinig nyo na nagsasalita sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katating mahal na Apo Kunching, halina kayo, kamtidyo ako, at madaraman nyo na mabubuhay kayo. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, talaga pong napakabuti ng Diyos na hindi kayang takalan o bigyan ng kaukulang sukat ang kakaloob ng Diyos sa dakong ito sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi mo makikita sa panlabas na kaanyuan ng ginagamit at hindi rin makikita doon sa mga nagbabahagi kung gaano kalalim ang ibinabahagi ng Diyos sa dakong ito. Ang mahalaga, sa lalim man, bababaw man, kapag ang Diyos ang tinanggap natin, mararamdaman po natin bawat isa na siya'y tumutupad sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya, sa ating lahat. Iba't iba lang. Subalit nagagawa niyang tumupad bawat minuto, bawat segundo, at bawat oras ng ating buhay. Buhay po bang Diyos? Nakita niyo po, ano po? Paano kaya niya yung ginagawa? Samantala nagmamasid lang siya. Yun po is napakalaking panghahawakan ng bawat isa. Nasa buhay natin ngayon, sa kasalukuyan, nagaganap na po yung nakatala sa Biblia. Ngipin sa ngipin, angkan sa angkan, magkakaroon ng mga patayan, yung tao sa tao, bansa sa bansa. Eto na po, paikot-ikot lang ang kaganapan. Kaya mga kapatid, ano po ang ipanlalaban natin? Walang humpay na panalangin. Na sa bawat araw, may banal na Espiritu na naghahayag ng katotohanan
na ibinababa mula sa kalangitan upang tayong lahat ay patuloy na manahan sa kalooban ng ating Panginoon. Nasabi nga, hindi tayo nagagalak sa mga nagaganap sa mga kapwa natin. Hindi tayo nagagalak, kundi naroon po yung awat habag na kung ang bawat kaukulang namamahala ay ang Diyos ang nakapanahan sa isip at kalooban, maibibigay ng Diyos yung tama at tumpak na pangangasiwa sa lahat ng nilalang dito sa mundo. Amen po ba yun? Kaya mapalad po tayo sapagkat may isang Apo Kuching na sumuko, nagparaya, nagbata, at naging matapat sa pagtitiwala sa ating Panginoon upang tayong lahat ay makinabang. Nawa po, ang dakong ito ay wag lang maging drawing sa ating mga isip. Wag lang mahambing sa isang sinihan sa ating mga puso. Na kapag nakita natin, masaya tayo, nakakatawa tayo. Pagtalikod natin, sa umpisa, isang araw, 2 araw, hanggang 1 linggo, mababanaag pa natin ng kwento. Ngunit pagkatapos nun, wala na. Kundi ang maaalala na lang natin ay yung bida. Sa dakong ito, kung yun naman po ang magiging pananaw ninyo, alalahanin po natin lagi yung bida. Sino ang bida? Si Jesus. Ang Ama, banal na Espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kuching, na sa atin po ay naghahasik ng mga aral upang tayong lahat ay makapanahan sa kanyang kaharian sa katang panahon ng buhay. Nawa po, kung yun po ang magiging pangarap ng bawat isa, isa lang po yung tutup din natin. Lahat tayo gagawa ng mabuti. Sa iba't ibang paraan na kabutihan po, ay makakaya na po nating talunin si kalaban. Amen po ba yun? At wala doon sa kaukulang dami kung anong meron ka. Kundi kahit sa pinakamaliit na handog sa iyo ng Diyos, maibahagit, maiparti mo lang, ang bawat isa is napakalaki na pong indulhensya na maibabalik natin sa ating Panginoon. Nawa po, bawat araw tinuturo po yan ng banal na Espiritu sa dakong ito. At sa pamagitan ating mahal na Apo Kuching, nagbiro pa nga ako kanina, ang mahalaga, lagi tayong maganda. Why mo ba ang Diyos? Hindi mahalata. Alam itago ng Diyos kung ano yung pinagdaraanan mo, kung ano yung aura mo. Alam itago ng Diyos sapagkat siya mismo, ayaw din niyang mapintasan ka sa paglingkod sa Kanya. Ganyan si God eh. Alam niyang pangalagaan yung mga totoo sa Kanya. Alam niyang pangalagaan yung mga taong nagsusumakit na maging totoo sa Kanya. Hindi niya pinatatanda, hindi niya ini-stress, ano man ang pinagdaraanan, nananatiling bata upang makalaban sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tinanggap natin sa ating mga pagkatao. Nawa po, tayong lahat, sabi ko nga, Ama, naaaliw ako sa ginagawa mo sa akin. Boy mo ba ang Diyos? Naaaliw po talaga ako eh. Bakit? Sapagkat nakikita at nararamdaman ko sa isip at sa puso ko kung paano talaga siyang kumilos. Amen? Nararamdaman ko po na Ama, ito yung plano ko bukas. Gabayan niyo po ako. Plano mo lang yan. Ito naman yung ibibigay ko sa iyo bukas. Kaya, huwag mong asahan yung sarili mo. Ako ang asahan mo at magagalak ka. Buhay po ba ang Diyos? Ganon din po yung gawin nyo. Ganon din po yung gawin nyo. Ayaw niyang mapagal ang isip natin. Kaya, nawa po, ito po yung makuha ng bawat isa na sa dakong ito. Sabi nga, ang mahal, sabi po nung isang kakilala namin, ang mahal na apo po pala, hindi po pala matanda. Akala namin yung apo, matanda na. Yung pala, napakagandang babae. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ganyan po kumilos ang ating Panginoon. Nakapagpuspos ka sa Espiritu, puspos ka sa kagandahang loob ng Diyos, hindi kanya patatandain. Laging bata, lalo na ang puso mo, sapagkat siyang nangangalaga, ito ang kanyang tahanan, laging malinis, maging iyong kaisipan, upang tuwirang sa kanya ay ialay ng buong tatag, buong kaluluwa mula ulo hanggang talampakan na siya lang makikinabang. Nawa po tayong lahat, maging tagasunod, pasyente man, o sa dahong ito, ay naaaliw sa mga mensahe ng banal na Espiritu, kamtin po natin at sabay-sabay po tayong magpasalamat sa Diyos sa bawat araw na siya lamang ang nakababatid kung ano ang magiging hangganan ng ating mga buhay. Muli, magandang umaga po sa gabi ito. Salamat po, Mother. Di po ba buhay ang Diyos? Totoo po yung sinabi ni Mother na kapag ikaw ay anak niya, isang anak niya na nakakilala at nakaunawa at
sa bawat araw tumatalima ka sa Kanya. Di po ba kahit po tayo may pinagdaraanan, pilit po tayo, yung hindi po natin siya iniinda, kundi tinatawanan lang po natin upang ang stress ay maalis sa ating katawan, di po ba? Kaya mapapalad po tayo na nakasumpong sa dakong ito. Kaya ang stress patuloy na inaalis. Salamat po sa lahat ng mga nagbahagi at naghandog ng awit. Ang lahat po ay inaanyayahan pong magsitayo.